Sa nakaraang video, nakita natin kung gaano kadaling tinalo ng army ni Prince Arel ang mga kalaban, kahit na mas unti sila. Hindi inasahan ng kabilang kampo ang mga inihandang weapons ng bida at no match ang mages nila sa grupo nila Diareki. Kaya naman, nalagas ang 50,000 army ng kalaban. Gayunpaman, hindi pa rin masaya ang bida, dahil para sa kanya, war is not fun. Bakit pa raw kailangang mamatay at pumatay ng walang saysay? Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta at nag-abang nitong next season ng ating kwento. Maraming salamat sa paghihintay, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Special thanks din kay Tetsukon Og 3PB sa pag-send ng pamasko. Sana ay masarap ang ulam mo. Balik sa istorya, dahil nga natalo nila ang kalaban sa unang sagupaan. Naisipan ng First Prince na mag-launch ng counterattack. Nanguna siya this time kasama ng army ng Ernsia. Salamat raw sa army mula sa Fahilia, nagkaroon sila ng oras to spare. Kaya naman hinati nila ang mga tao into 1/3 at umatakeng muli. At para ma-counter ang superiority ng alliance ng Three Kingdoms in number, mas pinili nila ang War of Attrition. O ang strategy kung saan papagurin nila ang kalaban at unti-unting uubusin ang kanilang personnel. Ang gagawin nila ay surprise attack mula sa gilid at likod, imbes na mag-all-out war. Minimal defense at isang though rough na surprise attack. At habang fierce ang labanan sa front lines, ang ating bida naman ay syempre, busy kumain. Time niya naman magpahinga, since sila ang unang lumaban. Kasama nito sina Asha, Sena at ang ate niya. Parang Noche Buena sa dami ng pagkain sa mesa. Sarap na sarap si Prince Arel dahil melts in your mouth raw ang meat. Sabi ng ate nito, medyo matagal na rin since kumain sila ng ganon. Sagot naman ng bida, meron din daw rabbit meat doon. Pero tinanggihan niya ito. Sa kanilang lahat, si Asha ang mukhang hindi masaya. Aniya, habang busy ang iba makipaglaban, nababother raw siya na sila ay on break ngayon. Sagot naman ni Sena, wala raw mali doon. Sa battlefield, ang mga walang hiya lang daw ang nagsusurvive. Nag-agree naman ang ating bida. Salamat sa kanilang mobile watchtowers at gate block ang knife karta. Ang army nila ay nakilala bilang isang defensive na army. Slow pero dangerous kung hahamunin. Kaya naman, umubra ang excuse nilang manatili sa rear. Salamat din sa counterattack raw kahapon, ang forces ng Three Kingdoms Alliance ay hindi basta-basta ng at-ake. Baliw daw sila kung susubukin nilang hawakan ang beehive ng 2 beses. Kaya naman, may enjoy niya raw ng todo ang araw na ito. Tinanong naman ito, okay lang ba raw si Diareki? Hindi ba nila dapat ito ilipat somewhere kung saan pwede siyang makatulog ng maayos? In charge ito kasi kahapon sa kalahati ng The Spell. Malaki ang naring role ni Dia sa pagkapanalo nila. Siguradong pagod na pagod raw ito matapos i-absorb at i-circulate ang mana ng Magic Gemstone. Kaya naman, sinabihan niya itong magpahinga muna. Pero wala itong pake kung magko-collapse man siya, kailangan niya muna raw kumain. Kaya naman, after ng kanyang hard work sa battlefield, nilantakan nito ang nakahaing pagkain doon. At syempre, nakatulog rin agad dahil sa kabusugan. Sa sobrang pagod, pinagdikit-dikit na lang nito ang mga upuan doon at nahiga. Hinayaan na lang siya ng prinsipe. For now, kumain muna raw at magpahinga. After all, simula bukas, mas magiging busy na raw sila. Lipat naman muna sa kabilang kampo, hindi sila makapaniwala sa natanggap na report. Nakakairita raw ang army na pinangungunahan ng First Prince na si JL. Pero nasa cute newbie level lang daw ito at best. Ang problema raw ay hindi siya. Bagkus, ang problema nila ay nag-call pace ang kanilang army dahil sa hindi inaasahang counterattack ng Third Prince na si Arel. Napatanong naman ito na hindi ba ang brat na yon ay maalam lang sa negosyo. Hindi nila inaasahang kakayanin nitong lipulin ang 30,000 na tao mula sa kanilang army na 50,000. At ang nakakagulat, 23,000 katao lang daw ang army nila Prince Arel. Kailangan ng experience sa pakikipagdigmaan. Para malaman ng ang mga kakailanganin, ano ang mga gagawin. Pinaka-importante na ma-experience daw ito yourself higit pa sa pagpaplano. Paano raw ito nagawa ng isang 16-year-old lamang? Kagulat-gulat ang sitwasyong nangyari. Ang hindi pa nito maintindihan ay, bakit raw nasa rear lang ito? Meron bang rason kung bakit nasa likuran ito ngayon? Sa talento daw niya,
kayang-kaya niyang mapaikot ang takbo ng digmaan. Napatanong na lang ito ng, Arel Erncia, anong klaseng bata ka ba? Balik sa bida, sa sumunod na araw, nailid nila ang kanilang troops para sumali na ang kanilang unit sa kuya niyang nasa battlefield. Nag-move na nga sila, upang makuha ulit ang mga ninakaw na border fortress nila. Sa loob ng karwahe, busy ang prinsipe na magplano. Ipinag-utos nitong, bagalan lang raw nila. Mas mabagal pa sa takbo nila ngayon. Sumagot naman ng, yes, Your Highness ang inutusan nito. Napatanong naman ng ate niyang si Kenia, kung may problema raw ba. Hindi naman ito sumasagot nung una. Pero after a while, sinabi nitong sa tingin niya, iniintay daw sila nila doon. Nagtaka naman si Kenia sa sagot nito. Dagdag ng bida, hindi ba't malaki ang naging pinsala sa Three Kingdoms Alliance ng head-on attack nila noong nakaraan? Nag-agree ang ate nito. Habang tinitignan niya ang mapa, sinabi nitong hindi mga tanga ang kalaban. Sa tingin niya raw, hindi nila uulitin ang ganong pagkakamali. Isa pa, dadaan daw sila sa lugar na itinuro niya sa mapa. Isang perfect na lugar para ambushin sila ng mga kalaban. Imposibleng palampasin raw ng mga bastards ang pagkakataon na yon na matalo sila. Kung naghahanda raw ang mga kaaway upang mahuli sila, hindi ba't mas magandang sila na ang mauna? Tila tanghaling tapat na, makikita ang ilang mga sundalo at ang lugar na sinasabi ni Prince Arel na perfect place for ambush. Tama nga siya, dahil naroon ang kampo ng kalaban. Nagtataka sila dahil dapat by that time, nandoon na raw ang tropa nila Prince Arel. Maghintay lamang daw sila, kailangang maging matagumpay ang surprise attack na gagawin nila. Makikita ngang meron din silang mga mages na kasama. Matiyaga naman silang naghintay roon, pero wala pa rin sila Prince Arel. Nabahala naman ang person in charge dahil masyado nang silang late kesa sa inaasahan nila. Base sa mga reports na dumating sa kanila, alam naman nilang mabagal sila dahil nga sa heavy infantry pati sa mga mobile watchtowers na dala, pero paano raw nangyari, na hanggang ngayon ay wala pa din sila doon. Pinagpaiwasan naman ito at napasabing, don't tell me, imposibleng merong plano sila against them. Saktong, narinig naman nila ang pagpadyak ng mga kabayo mula sa side nila Prince Arel. Dala-dala ng mga ito ang mga cart, kaya naman bigla siyang sumigaw na nandito na raw sila. Ipinag-utos niyang, umata ka na ang lahat dahil dumating na sila. Panyanan na nga nila ang mga ito pero tila merong humaharang sa kanilang pag-atake. Nakilala nila ito bilang shield spell. Sagot naman ng mage sa likod niya, na hindi nila makastang spell dahil mukhang tinamaan na naman sila ng dispel spell. Takang-taka naman ang leader nila, imposible raw iyon. Paano raw nila nagawang gamitin agad ang kanilang spell ng mabilisan? Mukhang nakahanda na raw sila from the beginning. Kung mag-charge daw sila now, magiging parehas lang ang mangyayari sa nakaraan. Kaya naman, isinigaw nitong, Atrez. Nag-retreat na nga sila, at mabilisang nag-withdraw sa kanilang posisyon. Pero meron palang mga naplantang trap ang panig nila Prince Arel. Kaya naman, ang iba ay naipit dito. Hindi sila nakailag dito dahil sa pagmamadaling tumakbo. Late nang makita nilang, merong mga patibong sa daanan nila. Sinabi ni Sena, na kadalasang daw itong ginagamit na trap para sa hunting, pero pagdating sa paghuli ng mga animal o tao, wala naman daw pagkakaiba ito. Humanda na nga ito sa pag-atake at bombway low. Sinuntok nito ang kalaban. Ang sabi daw ni Prince Arel sa kanila, kung nais nilang makipaglaban, dapat ay handa silang harapin ang mga consequences nito. Siyempre, di nagpatinag ang leader nila at inilabas ang kanyang espada. Kung susubukan daw nitong pigilan siya, hindi raw ito mag-aatubiling gumamit ng dahas. TLA hindi naman impressed si Sena rito. Ang dami pang sinasabi ng lalaki at sinabing, hindi raw siyang magpapatalo sa isang knight ng kalaban. Lalong-lalo na kung babae lang raw. Isinigaw naman nitong Dai, habang halatang nagpipigil at nakatayo lang doon si Sena sa harap niya. Nag-ipon lang ito ng mana sa kamay habang nakapikit at bogs, merong napakalakas na pagsabog sa kanilang lugar. Isipin nyo na lang ano ang nangyari sa kalaban. Kita rin na naroon si Asha at lumaban. Sinabi nitong kung ikukumpara ang spirit nila sa kanilang mga skills, walang-wala daw ang mga ito. Parang hindi man lang nga sila pinagpawisan sa mga kalaban. Balik tanaw, sa meeting nila kasama si Prince Arel, sinabihan sila nitong, ipakita sa kanila kung gaano ka-nasty ang kanilang temper by responding thoroughly.
Matapos daw nun, siguradong iiwasan na sila ng mga kalaban, dahil matatakot sila sa kanila. Naisip ng bida, na imbes na gawin nilang full-scale battle ito, ang gawin na lang daw nila, ay ipakita ang kanilang lakas para ni hindi na nila tatangkaing lumaban pa sa kanila. Yun ang napiling method ng ating bida. Effective kaya ang ganitong plano? Uurong na ba ang Free Kingdom Alliance, o patuloy na lalaban? Well, malalaman natin sa susunod na episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below, para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.